malaking pasanin ito para sa mga taxpayer. Ngunit kung kung makakasapat naman ito para sa ating bansa, bakit hindi? Dalawa bawasan ito ang insidente ng abortion dahil sa pagkakaroon ng planadong pamilya. Hindi ba magkakaroon tayo ng katibasayan kung magkakaganon? Dahil ayon sa National Demographic Health Survey ng 2008, 67 ang bawat pinapanganak sa Pilipinas ang planado. At yung iba ay hindi kailangan. At ang tamang paggamit ng contraceptive ay makakabawas sa mga namamatay dahil sa panganganak. Hindi ba ito ay isang magandang pangitain upang ipatupad natin ang RH Bill? Masisira naman ang imahe natin bilang kaisa-isang katolikong bansa sa Asia kasi lalaganap dito ang abortion. Kaya naman lalaganap ang abortion, gaya nga ng sabi ko, dahil sa RH Bill, hindi na mapipigilan ng dalawang mag-irog ang makipagtalik. So kung hindi nga handa ang babae sa kanyang pagbubuntis, malamang sa malamang, abortion ang kahantungan nito. Oo, maaaring mga maggaganon. Pero sa kalagayan ng ating bansa, makakatulong ito sa ating gobyerno na mabawasan ang gastos dahil sa taas ng populasyon. Maaaring magamit ang ibang pondo para sa edukasyon ng mga bata, para sa pagbili ng mga armas ng ating mga hukbo, at sa pagpapagawa ng mga infrastruktura tungo sa pagunlad ng ating bansa. Hindi naman talaga nito layunin yung pagbaba ng populasyon. Gaya nga nasabi mo, di ba, yung para sa mga infrastruktura, mga edukasyon. Pero sa totoo, hindi naman doon yung napupunta eh. Harapin na natin ang realidad na ang komisyon na nakukuha dito ay ginagamit lamang ng gobyerno para sa kanilang sarili. Yun lamang.